meron po akong nakausap. Malapit na malapit kay Presidente, malapit na malapit kay House Speaker Martin Romualdez. Kung ano talaga ang plano ng Marcos Bangag. Plano po talaga ni Marcos Bangag manatili sa pwesto beyond 2028. Hindi po nila planong bumaba sa 2028. Malinaw po yan. Pangalawa, talaga pong may banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Nagdili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin nyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talagang BP Sara, mag-ingat ka po. No? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski wala... Alright, what's up mga kayon? And welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Araw ng Biyernes o Friday dito sa Pilipinas. Joe Malone TV, issue ng bayan. December 5. Grabe yung ginawa nila kay Kong Meow Meow, no? Pagka talaga anti-administration ka, medyo mainit sa'yo yung mata. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Pag hindi nyo kaya ang Duterte, better luck next time. Hindi yung lahat ginagawa nyo. Kahit na above. Grabe. Above the law. Ang hihina nyo naman! Gusto. Para sa mamayan, totoong laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, isang mega love shoutout sa inyong lahat mga kayon. Maraming salamat po sa pagtangkilig, pagkikinig at higit sa lahat pagtutok dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan, ha. O yung mga grabe na kasi nangyayari dito. Medyo tumahimik nga lang ng onte at walang masyadong issue. Pero syempre naghahanda at nag-iisip pa rin yan ng mga estratehiya. Okay, kasi sobrang lakas ni BP Inday Sara. O, kaya talagang nagko-collab sila. Kala nyo sa mga vlogger lang yung mga collab-collab. Hindi rin sa mga politiko rin. Sa mga kulay-kulay na yan. Di ba? Pagka hindi nila kaya yung kalaban nila, si BP Inday Sara, magko-collab yan. Join force. Di ba? Siyempre, mas maraming kalaban, the more chances of winning. Pero, akala lang nila yon. Ang hindi nila lubos akalain, talagang nakatatak na sa 2028 na si VP Inday Sara Duterte lang naman ang magiging presidente natin. Yun, sinasabi ko. Nakatatak na yan, mga kayon. Siyempre, wala namang iba Wala naman silang maisumbat kay VP Inday Sara kung hindi yung 125 million na confidential funds. Para lang din sila sa Maynila. Ang binabato nila kay Yorme Isko Moreno, yung utang. Hanggang di na sila nakaalis doon. Napaliwanag naman na yan. Diba? Dito naman kay BP Inday Sara, ang pilit na binabato, yung confidential funds. Di ba nakakatawa? Kung ano-ano ginagawa nila. Mga kayon isang attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment dyan sa baba kung saan yung exact location nyo. At para malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Paki-double check naman mga kayon kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. At paki-click yung bell icon katabi nun. Tapos paki-set sa all. Maraming salamat. Huwag nyo din skip yung ads natin para meron tayong pondo. Tapos subscribe na rin. Ito mga backup channel natin. Kasi alam nyo naman, pagka Duterte vlogger ka, di ba? Mapag-iinitan ka. Ilang beses na nga na, yung isang channel ko isang backup ko. Backup na nga lang, binura pa. When Tito Talks, at pati na rin yung tito ng ina mo, Tito Jom. At pati na rin yung solid Duterte updates natin, syempre.
Maraming salamat sa lahat ng mga members natin, sa lahat ng mga nanonood sa atin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa pagtutok. Simulan na natin. Tambalang, Tulpo at Hontiveros, maaring umano, wasakin ang pambato ng mga Duterte sa 2028 in your fucking dreams. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Magko-collab yan. Yung mga dating magkakaaway, dating hindi nagpapansinan, pwede yan mag-collab. Sharing the same goal. Ang patalsikin si BP Inday Sara o talunin. Ano lang naman yun? Sumusubok lang naman itong mga to. Wala namang masama sumubok. Wala namang masama, di ba? Pwede naman. Sige, pagbigyan na natin. Kawawa naman eh. Pagbigyan na natin, sige, mag-collab-collab na. Wala namang malakas kanila eh. Sa totoo lang, Risa Hontiveros na nanahimik. Lalo naman na ito si Rafi Tulfo. Biglang tumahimik sa korupsyon. Ang galing lang, no? I mean, ang politiko, kayang magpa-PR eh. Press release, no? Tapos kaya din nilang tumahimik. Pagka gusto nilang mag-ingay, kayang-kaya nilang gawin. Saglit lang sa kanila yan. PPR stunt lang yan eh. Lulutang ulit yung pangalan yan. Diba? Pero pagka may mga issue na mabibigat na ayaw nilang masangkot yung pangalan nila, putya, biglang tumatahimik. Totoo. Diba? Nangyayari yan. Puta, mas gusto ko pang tahimik si Senator Lito Lapid kaysa sa mga to Diba? Kasi si Senator Lito Lapid, ano na yun? Talagang, wala, tahimik lang talaga yun. Pero ito mga to, ito si Risa Hontiveros, grabe to. Nung panahon ng Pogo, yung kay Alice Guo, kung paano nila tadtarin ng buhay. Ano ba to? Si Mayor Alice Guo ng Bambang Tarlac. Nakasubaybayan ko yan dito sa channel natin. Grabe. Talagang hindi pa, talagang gisado, pansit gisado niluto nun. I mean, talagang lahat. Nakatakas na, napauwi pa. Ngayon, ngayon, nahatulan ng reclusion perpetua. Di ba? I mean, nagawa nga nila Di ba? Nagawa nila kay Alice Guo. Ba't di nila magawa kay Saldico? Tibay din ni Saldico, no? Tibay din, no? Talagang hindi papahuli ng buhay. Parang pelikula. Alam mo itong nangyayari sa gobyerno natin? Para tong isang malaking mga pelikula, series na kailangan mong pagsundan, kailangan mong panoorin, kailangan mong hindi malagpasan. Sa nangyayari na yan, talaga, ako para sa akin, talaga, puta, nagkakagaguhan lang tayo rito. Di ba? Nagkakagaguhan lang. Eto, yung suspended kasi to So siguro before masuspende. Ikaw, Barsaga. Session na. Yun, no? Tingnan mo, happy lang, Ang daming pinatay. Ang daming nakulong. Pero happy lang silang lahat. Well, ganyan ang buhay-buhay. Ang buhay. Ay, weather. Tama ako. Alam nyo, itong si Congressman Kiko Barsaga, alam ko, tatakbo to ng gobernador ng Cavite. Talagang bukod tanging tumapat sa mga remulya at saka sa paggobyerno. Matapang din, itong batang to. Kaya no wonder, talagang pag-iinitan Alam mo, sa atin sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, pagka dito medyo maingay ka, papansin ka, bibigyan ka ng pansin. It's either tatanggalin ka o sususpindihin ka, gaya ng ginawa kay Kong Miao. Kasi nga, nagmamatter ka sa kanila. Threat ka sa kanila. Diba? Tingnan niyo yung ginagawa ni Kiko Barsaga. 1987. Article 3, Section 4. 1987 Philippine Constitution, yung freedom of speech. Diba? Yun ang ginawa niya. Ito niya nangyari. Pinag-initan ng mga congressmen. O ilan lang yung abstain, ilan lang yung nagboto ng no. Ayun, suspende ng 60 days. Kung kaya nilang gawin kay Kiko Barsaga, gaya ng sinabi ni BP Inday Sara, kung kaya nilang gawin kay Congressman Kiko Barsaga, how much more na kaya nilang gawin niya sa mga ordinaryong Pilipino? Totoo. Lagi naman ganun. Diba? Bakit si Saldico hindi mahuli?
Si Martin Romualdez, hindi makakasuhan. Bongbong Marcos, hindi makakasuhan. Ano nangyayari? Anong meron? Porkit ba best friend nila si Satanas? Hindi nyo nahuhulihin, hindi nyo nahabulin. Takot at takot kayo kay Satanas. Sabagay, si Satanas nga, napabilib nila eh, di ba? Parang sobrang unfair doon sa mga lumalaban ng patas sa mga laylayan. Gamitin ko muna, Lenny, sa mga laylayan na dapat yung patas pantay-pantay. Bakit pagka sa mga top o elite na mga tao, due process? Pero pagka sa mga mabababa, mga nag-shoplift ng huwa, although busy-full, ando doon na yung hustisya, kung baga abot kamay na, di na kailangan ng joke, may mga ebidensya. Pero putya, di ba? Kaya naman gagawin ng isang tao na mag-shoplift, magnakaw, magshabu. Ang root cause, kahirapan eh. Di ba? Ba't ka magsha-shoplift? Kailangan ng pangkain ng pamilya ko eh. Napipilitan kahit ayaw namang gawin. Maliban doon sa mga hustler Maliban doon sa mga hustler o sa mga kleptomaniac na talagang nagnanakaw ng walang dahilan. Pero yung iba o karamihan nagnanakaw kasi kahirapan ng root cause. Kahirapan pa din. Kasi hindi nasusuportahan ng gobyerno eh. Oo, pwede ka namang wag umasa sa gobyerno kung talagang capable ka, may kaya ka, may trabaho ka. Bakit hindi? Pero ang problema kasi, ang gobyerno kasi dapat asahan natin talaga eh. Hindi lang sa pamimigay ng ayuda. Bagkus doon sa mga policy, sa mga government, sa mga rules, sa batas mismo. Ang problema kasi, yung puki ng inang mga korap na senador, sila mismo yung hindi natin mapagkatiwalaan at sila mismo yung bumabali sa batas. Kaya ang nangyayari, yun. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yung mayaman, lalong nagyayamanin. O, di ba? Antindi, no? Grabe. Grabe yung nangyayari. Talagang, sabi ko nga, mapapailing yung ulo mo kaliwat kanan. Hanggang sa magsawa ka, pero talagang ganun ang nangyayari ngayon. Kaya yung mga OFW na viewers yun, napapa-comment na lang eh. Sabi, anong nangyayari sa Pinas? Pucha. Alam mo, lahat ng uupo, I think, kung tama man ako, syempre wala namang pipili ka na lang talaga ng less evil sa ngayon. Sa nakikita ko Totoo yun. Syempre, may makukuha pa ba tayong politiko na talaga masasabi natin na 100% na hindi corrupt? O sabihin na natin na talagang perfecto? Wala yun. Puta yun na. Huwag naman tayong maggaguhan dito. Di ba? Siyempre meron at meron. Tanggap na nga ng Pilipino yan eh. Kung natanggap nga natin yung actually di natin natanggap. Yung mga magnanakaw ngayon, sobra. Yun ang sobra. Yun ang greedy. Di ba? Yun ang talagang kasakiman. Hindi na inisip yung kapakanan ng karamihan. Bagkos ang inisip yung kapakanan ng sarili nila. Dun ang hirap tanggapin. Mahirap tanggapin kasi talagang hindi siya acceptable eh. Dapat kasi yung mga politiko talaga nagsuserve sa atin kasi tayo yung naglukluk sa kanila. Ang nangyayari ngayon, parang ang sinaservan nila yung sarili nila eh. Nagpapayaman sila, bumibili ng bahay kung saan-saan. Hindi na nga nakontento sa Pilipinas bibili ng bahay ko. Sa ibang bansa, may mga bahay na din. Ang gaganda ng mga relo, suot, mga damit, bag, yung lifestyle nila, di ba? Grabe yung ginagawa nila ngayon. Ang House of Representatives, wala po sa amin kung meron kang oposisyon or kung hindi ka sumasang-ayon sa pamahalaan. Hindi po yan problema dahil karapatan po natin yan. Di totoo yan. Di totoo yan. Talaga yung meron lang talaga kayong kinikilingan. What we are disciplining is conduct on becoming of a member. Kaya napakahalaga po ng ethics recommendation na na-adopt ng plenary because we have to draw a line between the genuine exercise of freedom of expression, ang totoong freedom of expression, kumpara sa conduct on becoming of an elected official. So to answer your question, dahil ba iba ang pananaw niya pagdating sa pamahalaan, yun ba ang dahilan? Hindi po. Kasi kung titingnan natin ang linalaman, kung genuine
political criticism ang dahilan kung ba't siya kung ba't siya sinuspinde sa Kongreso. Ostentatious display of wealth, may mga larawan po and attached po yan sa complaint. Ang ostentatious display of wealth or ang pagpapakita ng karangyaan, wala naman yan kinalaman sa politika or political opinion. Pangalawa, ang lewd photos, ang pagpapakita ng mga imahe na nakakabastos sa ating mga kababaihan, hindi po yan political criticism or speech. So kung titingnan po natin yung subject matter, and of course, if you are going to make certain pronouncements, for example, ang pagsunog ng Kongreso, or kunwari po, ang pagdala ng airsoft sa rally, hindi po ito ang genuine criticism na pinopromote po natin sa House of Representatives. Grabe naman, di ba? Pero ang tanong ko kasi, bakit ngayon lang? Porket nag-iingay si Kiko, ganon-ganon na lang yung desisyon ninyo. Ang dami nyo pang bumoto. Puta, wag na tayong maglokohan dito. Kung si BP Inday Sara nga, hindi nakaligtas sa inyo. Biri mo, yung office lang niya, ang inimbestigahan nyo, ang kinatay nyo. Samantalang lahat, merong confidential funds. Tapos only kay BP Inday Sara lang yung ginisa nyo, katarantaduhan. Siyempre, kaya nyong gawin sa iba yan. Nagawa nyo na kay BP Inday Sara Mas kaya nyong gawin sa mga congressmen, sa mga, baka kahit sa mga senador di ba? Kaya nyong gawin, di ba? Pero, wala Mautak na yung mga Pilipino ngayon. Hindi nyo na kayang gaguhin. Nananahimik lang kami, pero sa 2028, tignan nyo. Alam nyo, nakikinita ako, ganito ang mangyayari. Ganito ang mangyayari. Sa sobrang kasakiman nila, sa upuan nila, sa posisyon nila, maraming babaliktad sa 2027 at saka maybe next year, marami nang babaliktad dyan unti-unti. Marami nang papanig doon sa side ni BP Inday Sara. Dahil sa sobrang lakas ni BP Inday Sara, I'm sure maraming gustong dumikit kahit mabanggit lang yung pangalan nila ni BP Inday Sara nang sa ganun, magamit nila yan para sa election sa 2028. National election to At remember, maraming mga tatakbo dyan, maraming magre-re-elect dyan, maraming gustong kumapit kay BP, tumabi kay BP Inday Sara. Dahil sigurado, yung mga kumalabang kay BP Inday Sara, malamang sa alamang sa 2028, goodbye na kayo dyan. Totoo yan, di ba? Totoo. Talagang maraming babaliktad sa 2026, 2027, 2028. Papalapit dyan. Maraming babaliktad at didikit. Makikita nyo. Tingnan nyo. Makikita nyo. Yung mga dating galit kaya BP Inday Sara, malaging buka ng bibig. Binabanata si BP Inday Sara. Tingnan nyo next year. O sa 2027, babaliktad lahat yan. Mag-aamong tupa yan kay BP Inday Sara para mabanggit, makadikit lang kay BP Inday Sara dahil sobrang lakas ni BP Inday Sara. Walang makakatalo rito. Piling ko kahit sino maging katambal nito bilang vice-presidente sa 2028, pucha, hindi kayang tibagin to. Oo. Lakas. Talagang ngayon pa lang, nangamayagpag na. Sabi nga ni Direk Daryl Yap, ngayon man yung eleksyon o sa 2028, wala pa rin magbabago. BP Inday Sara pa rin ang presidente. Ang lupit din ni Direk di ba? Si Direk Daryl Yap, malupit. BP Inday Sara yan, Duterte yan. Nako, Diyos ko. Panoorin natin, Harry Roque. Siyempre, ang pinaka-latest development, matapos natin sabihin na walang dahilan para masuspend o mapatalsik sa Kamara si Kong Miao Miao, ay sinuspende. Except for 6 sa kanila, kasama na si Kong Miao Miao, dahil nga daw for unethical conduct. Pero alam nyo, himay-himayin po natin napaka-sama po initong desisyon ng Kamara de Representante. Pagamat kinikilala natin na ang Korte Suprema ay maraming beses na sinabi na talagang merong kapangyarihan ng Kongreso na disiplinahin ang kanyang mga miyembro. Pero sa akin lang, ano ba talaga ang dapat na maklasify as unethical conduct? Kasi ang sinasabi nila, yung pagpupula ni Kong Miao Miao kay Marcos Jr. na sinabi ng kanyang kapatid na bangag ay unethical conduct. Sa akin po, una-una, lapag po talaga yan sa salik ng batas. Malayang pananalita, malayang pag-iisip. Bakit importante malayang pananalita? Kasi sa demokrasya, lahat tayo may boses. Sa demokrasya, lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating mga problema bilang isang bansa. At sa pamamagitan lamang ng malayang pananalita sa mga matitinding debate na malalaman natin kung anong solusyon sa ating mga problema.
So sa akin, labag na labag yan sa kalayaan ng malayang pananalita and therefore unconstitutional. Pero bukod pa dyan, para bagang gumawa ng bagong batas ang ating Kongreso. No? Kasi alam mo, may mga ibang bansa gaya ng Thailand, at ako naman po ay nakapunta na sa UN Committee on Human Rights, na nagsasabi na itong lèse majesté law ng Thailand ay labag sa kalayaan ng malayang pananalita at nagkaroon na ng desisyon ng UN Human Rights Committee na ganyan nga po, na yan talaga ay labag sa kalayaan ng malayang pananalita. Ano ba yung lèse majesté sa Thailand? Ang lèse majesté, pag pinulaan niyo po ang hari, pwede na kayong ikulong. So parang ang nangyari po dyan sa Kongreso, pag pinulaan mong presidente, pwede ka na magkaroon ng unethical conduct. Yun ang ginawa nila. Ang ibig sabihin niya, no? Yan po talaga ay malinaw na subsequent punishment kapag isang tao ay malayang nanalita. So sa akin po, dangerous president po yan. At dahil sila ay Kongreso, para bagang sila ay bumuuna naman ng batas na meron ng lèse majesté sa Pilipinas, na kahit sinong kongresista na pupula ngayon sa presidente, pwedeng mapasipa, pwedeng matanggal sa pwesto, pwedeng masuspinde, gaya ng kay Kong Miao Miao. Yun na nga. Sa akin, sa tingin ko naman, talaga naman pong anyo na ng Marcos administration na supilin talaga ang malayang pananalita dahil alam nila na kapag ikaw ay pumupula, ikaw ay hindi Marcos forever, ikaw ay banta sa kanilang pananatili sa kapangyarihan at ikaw ay patatahimikin. Wala pong pagkakaiba ang ginawa ng Kamara doon sa ginawa ng World Committee na ako, yung mga vloggers, yan ay pinakulong, pinakot, pinahiya. Correct yun. Pero siyempre, gawin na nila ang lahat na tingin ko ang sambayanan po ngayon hindi na po magpapatinag dahil talagang sobra-sobra na po talaga ang paghihirap ng taong bayan. Sobra na po ang pagkagutom, sobra na po ang kanilang pagdurusa pagdating na ng panahon ng baha. Ngayong alam naman po nila na 1 trilyones sa nakalipas na 3 taon lamang ang nalustay na ng mga taong gobyerno sa kanilang pangungurakot. No? So imbis na napupunta sa mga proyekto para maibsan na ang epekto ng mga flood control, alam nila na linalamon ng mga buwaya yung pondong yan. Dahilan kung bakit sila literally namamatay at naghihirap sa tuwing panahon ng tagulan. Pero bukod pa po kay Miao Miao, meron po akong nakausap. Malapit na malapit kay Presidente, malapit na malapit kay House Speaker Martin Romualdez. At ito po ang kauna-unang pagkakataon na naging malinaw sa akin kung ano talaga ang plano ng Marcos Bangag. Alam nyo mo, yung plano naman niya parang alam na natin. Pero ngayon talaga dahil super lapit siya at kaya naman siya nagsalita sa akin dahil hindi na niya maatim, no? At talagang nagnanais na siya na malaman ng taong bayan kung anong plano para ang taong bayan na magsisanti dito sa presidenteng ito, minabuti niya sa akin na talagang sabihin kung ano ang mga plano ng mga bangag. Unang-una, hindi lang po siya mag-i-stay hanggang 2028. Plano po talaga ni Marcos Bangag manatili sa pwesto beyond 2028. Paano nila gagawin yan? Sa pamamagitan pa rin po ng charter change. Totoo po yan. Buhay pa rin ang charter change. Ang gagawin po nila, tatanggalin nila ang term limits at dahil hawak nila ang makina na nagbibilang ng boto, hawak nila ang COMELEC, magkakaroon po talaga yan ng Marcos forever. Hindi po nila planong bumaba sa 2028. Malinaw po yan. So sa mga dilawan, sa mga pulahan na nagsasabi na mas mabuti pang mag-antay ng 2028 kesa tanggalin si Marcos at paupuin si Inday Sara Duterte, I have news for you. Wala po silang planong bumaba sa pwesto. They will stay beyond 2028. Parang tatay lang yan. Pangalawa, talaga pong may banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na nais na dalhin sa Kongreso si Atty. Laika Lopez, no? Na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na nagdili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin nyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talagang BP Sara, mag-ingat ka po, no? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara.
Yan na po ngayon talaga ang plano. Unang plano, hindi bababa sa 2028. Pangalawa, to get rid, literally, to get rid of Inday Sara Duterte. Kumpirmado po yan. Yan na talaga ang plano nila. At pangatlo, talagang gurgurin ang oposisyon. So, nakikita nyo naman po, ang ginawa nila kay Senator Bato. Hindi lang po si Senator Bato talaga ang padadala nila sa dahig. Pati po si Bongo. So, dalawa na yung nawala. So, bukod pa po dyan, nakita nyo naman ang ginagawa nila kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, no? At yung iba pang mga senador na dinadawit ngayon dito sa flood control scam, no? So, ang nakakalungkot nga po, gaya ng sinabi po noong whistleblower na si Zaldico, 54 billion na ang nalamon ng presidente pagdating sa mga kinukurakot na infrastructure projects. Bukod pa yan doon sa 100 billion na insertion na hiningi niya. At siyempre, bukod pa yan doon sa 5 billion na confidential fund na sang-ayon dito sa nakausap ko, pinepera talaga ng Marcos Jr. Totoo po yan. Yung 100-something million, 125 million na confidential fund ni Inday Sara Duterte, wala silang tigil na nagsasabi kinurakot ni Inday Sara Duterte. Pero yung taon-taon po na minimum 5 billion at ngayon, aabot po sa 12 billion ang hinihingi niyang confidential fund. Pinepera po yan. Hindi po yan ginagamit pambili ng impormasyon. Yan po ay pinepera. Hindi pa sapat yung 54 billion at 100 billion na kinukurakot nila sa infra, pati po yung kanilang 5 billion at ngayon 12 billion na confidential fund ay pinepera nila. Binubulsa lang po at wala na po yan. Ang problema po sa confidential fund, wala nga po liquidation. Kaya mga kaibigan, hawak kayo magpapalin lang. Yung 125 million, galing din po yan dyan sa presidente nating bangag. And yet, never nilang tinatantanan si Inday Sara Duterte. No? Pero ngayon po, talagang lumalabas po talaga taon-taon. Yung confidential fund po ni Bangag Jr., wala po yung pinagpupuntahan kundi sa kanyang bulsa. At least sa panahon ni Tatay Digong, I can assure you, yung confidential fund, lahat ng namamatay na pulis, lahat ng namamatay na sundalo, yan po ang pinagkukuhanan ni Tatay Digong para sa PGH. Yan din po ang binigay ni Tatay Digong na 100 million a month. No? Galing po talaga sa kanyang confidential fund. Dahil nga po, pag confidential fund, madali ma-release. No? So talaga pong nakikita natin ang pagkakaiba ng dalawa. O ito pang isa. Nagkaroon kasi ako ng broadcast dati na sinasabi ko na itong si Boying Remulla, nung siya ay nagnanais maging ombudsman, pag siya naging ombudsman, po pwedeng maging independyente. Kasi siya talaga ay isang politiko, alam niya ang pulso ng bayan. Pero sabi ng aking informante, huwag ka nang umasa. Kasi ang sabi ng informante ko, itong si Boying Remulla pa ang siyang nangako kay Marcos Jr. na kung siya ay maging ombudsman, ipakukulong talaga niya si Sara Duterte. So nagkamali po ako. Ang sabi ko kasi, baka naman magaling ang pulso niya bilang isang matagal ng politiko at alam niya na kapag binira niya ang Duterte ngayon, lalo siyang mapapabilis ang proseso na matanggal ang Marcos Jr. at pag nangyari yan, tanggal siya, sibak din siya, impeach din siya sa ombudsman. I take it back. Ang sabi ng informante, talagang binigay kay Boying Remulla ang ombudsman dahil sa pangako na ipakukulong niya si Inday Sara Duterte. Ang sabi ko nga, imposible ata yan kasi meron naman tayong saligang batas na nagsasabi na talagang yung mga impeachable officers gaya ng Vice President, gaya rin ng Presidente, yung mga Supreme Court Justices, mga chairman at saka mga miyembro ng Constitutional Committee, hindi sila po pwedeng makasuhan dahil ang tanging pamamaraan na sila ay matanggal sa pwesto ay sa pamamagitan ng impeachment. At kapag sila ay nakasuhan ng kasong kriminal na mayroong parusa na pagkakatanggal sa pwesto, yan ang dahilan kaya hindi sila po pwedeng makasuhan. Pero ang sabi nitong informante ko, positibo ibinigay ang ombudsman dahil ipakukulong si Inday Sara Duterte. At ngayon naman po, naririnig ninyo na yung mga komunista dyan, no, yung mga terorista dyan, naghahanda na raw ng panibagong impeachment complaint. Dahil ngayon ay Disyembre na at ang Pebrero ay po pwede na sila maghain muli ng impeachment complaint. Pero ang aking tingin po ay talagang nagkausap-usap na yan. Habang hawak pa nila ang budget sa first quarter ng taon ito, talagang pipilitin na naman nila na kunin ang mga pirma ng mga congressman nang sa ganun ma-impeach na talaga once and for all itong si Inday Sara Duterte at malitis sa Senado. At kung titingnan nyo naman ngayon sa Senado, siyempre takot na takot ang mga senador ngayon. Dahil sila ang pinapanakip butas dito sa mga ninanakaw na flood control funds at iba pang mga pondo ng DPWH. In fact, yan nga po ang script talaga. Ang script
ibato ang sisi sa mga senador, lalong-lalo na kay Chis Escudero. Sino ba naman maniniwala niya, no? Pero ganyan po talaga ang script nila, na si Chis Escudero raw talaga ang nasa likod ng lahat ng kababalaghan na nakita natin sa ating pangtaunang budget. Gayong alam natin na lahat pala ito ay utos talaga ni Marcos Jr. Grabe. Po, grabe yun, kung totoo yun. Source, na talaga namang pong Marcos mismo ang nasa likod ng pangingidnap kay Tatay Digong. In fact, ang sabi sa akin is, habang nangyayari yung ganapan sa Villamor nung araw na kinidnap si Tatay Digong, ang talagang nagsusupervise, walang iba kung hindi si Bangag. Ako'y nagulat kasi akala ko, hi-hi na lang siya, wala na siya ibang magawa, at lahat ay inuutos na lang niya kay Lisa. Pero ang katunayan po pala, hands-on talaga si Marcos Jr. pagdating sa pangungurakot sa pondo ng DPWH at yung paggasta ng kanyang confidential fund. At ito po ay sinabi ng isang malapit na tao sa kanya. At pangalawa, pati doon sa pangingitnap kay Tatay Digong, bagamat talaga alam natin na sinungaling siya, nagsasabing hindi siya makipagtulungan, pati pala yung detalye ng pagkidnap, pagsakay kay Tatay Digong sa eroplanong yan, ay si Marcos Jr. ang talagang nag-supervise ng full implementation. Grabe naman tong revelation ni Harry Roque. Diyos ko, nalulunod ako. Doon muna tayo sa umpisa. Yung charter change na walang planong bumaba sa 2028, si Bongbong Marcos, si Junior, naku po, Diyos ko, malaking gulo to. Havoc to, malaking gulo to. Tapos yung number 2, yung papapatay si VP Inday Sara, naku po, Diyos ko. Huwag naman sana. Pero hindi ko sinasabing hindi imposible. I'm sure may mga bantayan, may mga death threat yan na natatanggap. Di ba? Siyempre, gagawin nila lahat eh. Di ba? Gagawin nila lahat. Baka hindi nga lang, last option nila yung impeachment eh. Hindi talaga yun ang nila, ang main na option nila. Di ba? Pwede. Pwede. Lahat yung sinasabi ni Sir Harry Roque, pwedeng mangyari. Yung charter change, yung 6 years na presidency, pwede mabago. Nagawa nga nila noon eh. Sila din eh. Di ba? Baka ang gawin din nila ngayon yan. Medyo hindi nga lang martial law ang datingan. Charter change. Di ba? I-impeach si VP Inday Sara. Ang galing eh. Ang galing na ng chronological order eh, no? Talagang hindi mo masasabi bigla ang nangyari. I mean, biri mo, from Pogo, di ba? Investigation, pilit ikinukunik kay Tatay Digong, hanggang sa nadala si Tatay Digong, nakidnap, dilala doon, tapos impeachment. Hindi na sila nagtagumpay doon sa impeachment eh, yung una. Pero talaga yun ang plano eh. Gaya ngayon, February, impeachment ulit yan. Tapos yung charter change sa sinasabi ni Sir Harry Roque. Kung titignan mo yung puzzle, magulo, pero pwede mo siyang i-connect eh. Di ba? Pwede mo siyang i-connect para maging posible para sa kanila. So, yung siguro yung script nila, di ba? Yung mga welga-welga, yan yung on the side. Yan yung on the side, pero that's not the original plan, I suppose. Di ba mga kayon? Nakikinikinitan na natin yung mga pwede nilang gawin, yung mga pwede mangyari sa susunod na taon. Kaya medyo kailangan, sabagay, alam ko naman nakahanda si VP Inday Sara dyan. I'm sure, sobrang lawak nila dahil marami sila doon. Siyempre, nagbe-brainstorming yan. Hindi naman pwede mapofocus yan sa isa lang. Siyempre, marami yan. At alam nila kung ano yung mga, lalo na kung kaibigan nila to si Harry Roque, pwedeng masabi yan ni Sir Harry Roque kay VP Inday Sara. Makagawa na sila ng paraan ngayon pa lang. Anyway, mga kayon, maraming salamat sa pakikinig dito sa issue ng bayan nating pag-usapan, Joe Malone TV.